Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagbalik si Claire para sabihin kay RJ ang buong katotohanan. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Sa Apex, pinakilala ni Robert ang dalawang anak niya na si Annalyn at Zoe sa ex nitong si Claire. Unang nagpakilala si Annalyn. Maayos na nagpakilala si Annalyn. Sunod naman ay si Zoe. Pinangalanda ni Zoe ang pagiging anak sa labas ni Annalyn. Samantala, pinagmalaki naman ni Zoe na siya ang legitimate daughter nitong si Robert. Hindi nagustuhan ni Annalyn ang sinabi ni Zoe. Subalit pinagsawalang bahala na lang ito ni Annalyn bilang respeto sa bisita ng kanyang tatay na si Robert. Napatingin naman si Robert kay Annalyn matapos ipahiya ni Zoe si Annalyn kay Claire. I want to be part of Apex in a significant way. Ang gusto ko ay mas malaki ang kapangyarihan ko kesa sa mga tanyag. Wika naman nitong si Moira. Pinakinggang mabuti na lang ni Gilbert ang mga sinasabi ng amo niyang si Moira. Inutusan ni Morgana na gumawa ng paraan si Gilbert na bayaran ang mga board members para si Morgana ang iboto sa darating na pagboto nila ng bagong CEO ng Apex. Desidido kasi si Morgana na magreyna-reynahan sa Apex dahil kapag naging CEO ng Apex itong si Morgana ay magagawa na lahat ni Morgana sa mga taong nakapaligid sa Apex, lalong-lalo na sa pamilya Tanyag ang mga pinaplano niya. Samantala, umalis na si Claire na pinakilala nitong si Robert sa dalawang anak niya na si Zoe at Annalyn dahil nagtataka pa din si Annalyn kung sino yung babaeng bigla na lang pinakilala ni Robert sa kanila. Nitong si Zoe ay nagtanong naman si Annalyn kay Robert kung sino ba ang babaeng pinakilala ni Robert sa kanila na si Claire. Sumagot naman si Robert, "She's my ex from Cebu. She was my first girlfriend." Nagulat si Annalyn sa sinabi ng tatay niyang si Robert. Inusisa ni Annalyn si Robert kung saan sila nagkakilala ni Claire. Nagsabi si Robert na nagkakilala sila sa Cebu nung mga panahong nag-aaral pa si Robert sa med school. Nasabi din ni Robert na isa si Claire sa kaibigan nila ni Carlos. Naaalala pala ni Robert lahat ng nakaraan niya maliban na lang ng nakasama na nito si Zoe at si Moira dahil sa kondisyon ng pagkawala ng memorya nitong si Robert. Kaya mas may parte talaga na memorya ni Robert ay hindi talaga niya magawang alalahanin at ibalik. Sa conference room, nagpatawag ng meeting para sa botohan ng magiging bagong CEO ng Apex. Nanguna na ang isang stockholder na magsalita. Nagwika ito, "Good morning everyone. We gather here today to vote for the new CEO of Apex. And the nomination for the next CEO is now open." Isang stockholder agad ang nagtaas ng kamay para i-nominate itong si Morgana Go. Nagwika ito, "I nominate Miss Morgana Go as the new CEO of Apex." Napangiti naman agad si Morgana dahil may isang taong bumoto sa kanya. Nagwika si Morgana, "Thank you, I accept the nomination." Matagal bago may nagtaas ng kamay, kaya nagtanong na ang nanguna sa pagsasagawa ng meeting. "Any other nomination?" Naglakas ng loob si RJ na magtaas ng kamay. Nagwika si RJ, "I would like to nominate myself
as the new CEO of Apex. Napatingin si Morgana kay RJ at napasabi na lang ng what. Hindi lubos maisip ni Morgana na inonominate mismo ni Robert ang sarili niya bilang bagong CEO ng Apex. Kinalaban ni Robert si Morgana. Ayaw pumayag ni Morgana na inominate ni Robert ang sarili nito. Katwiran ni Morgana, baka gayahin lang daw ni Robert ang ginawa ng kapatid nitong si Giselle. Kaya hindi po pwede na maging bagong CEO si Robert. Pero pinayagan si Robert ng iba pang mga board members na inominate ang kanyang sarili. Dahil karapatan naman daw si Robert dahil parte si Robert ng board. Isa pa nga ay walang karapatan si Morgana na pigilan kung sino man ang gustong maging bagong CEO ng Apex dahil magkakatalo din naman ang botohan kung sakali. Walang nagawa si Morgana dahil karapatan talaga ni Robert na gawin kung ano ang gusto niya. Nasa board members na yon kung iboboto siya ng mga ito. Naghanap naman si Giselle ng ebidensya na makapagtuturo na si Morgana ang may pakana ng pagbomba sa isang parking lot sa mall. Dahil sa sinabi ni Annalyn na nandun mismo si Gilbert sa lugar kung saan naganap ang pagsabog. Naisip ni Giselle na hindi malabo na si Morgana ang nagpautos kay Gilbert para magsagawa ng pagsabog. Kumbinsido si Giselle na hanapin ang salarin para managot sa pagpapasabog dahil maraming tao ang nadamay sa ginawa nito. Nagpatuloy naman si Zoe sa kanyang trabaho sa Apex dahil sigurado na si Zoe na ligtas na ang daddy niyang si Robert sa mga plano nitong si Morgana. Tinapat ni Annalyn si Zoe kung bakit kailangan pang sabihin o ipagdiinan ni Zoe sa bisita ng tatay nilang si Robert ang pagiging anak sa labas ni Zoe. Nagwika si Zoe, totoo namang anak ka sa labas, bakit hindi mo na lang tanggapin? Sumagot si Annalyn, oo, anak ako sa labas, pero mahal ako ni tatay. Hindi mo na kailangang ipagdiinan pa sa ibang mga tao. Umalis si Zoe para makaiwas kay Annalyn. Nakasalubong ni Annalyn si Claire. Nagsalita si Claire, di ba ikaw ang anak ni Moira? Alam mo ba na nagkaroon sila ng relasyon ni Doc Carlos? Gulat na gulat si Zoe dahil may alam si Claire sa pagkatao ni Zoe. Nagmaang-maangan naman si Zoe sa sinabi nitong si Claire. Hindi po pwede na mabuking si Zoe dahil kapag nagkataon na sabihin ni Claire kay RJ ang lahat ng nalalaman nito na nagkaroon ng relasyon si Moira at Carlos, ay malamang pagdududahan itong si Zoe. Sino kaya ang magiging bagong CEO ng Apex? Mapasakamay kaya ni Moira ang kapangyarihan bilang CEO ng Apex? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!